Tungo na tayo, puntahan na natin ang ating counseling segment. At ito po ang ating unang letter sender na itago natin sa pangalang Shirley. Perfect mornings po, Miss Cheryl at Pastor. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Shirley mula sa Maynila. Malapit na pong mawala sa kalendaryo ang edad ko. May partner po ako pero malayo pa sa plano namin ang mag-settle down. Mahirap po ang buhay eh. May isa po akong kapatid, bagong graduate po siya at madali naman nakahanap ng trabaho. Yung kapatid ko po nakatira kasama ng mga magulang namin sa Batangas, habang ako naman ay naninirahan dito sa Maynila dahil malapit sa trabaho. Sa ngayon, madalang akong dumalaw sa probinsya namin. Bukod sa tambak kong trabaho, iniiwasan ko po kasi ang aking mga magulang. Hindi po ito tungkol lang sa perang itinutulong ko sa kanila, pero parang nawawalan ako ng ganang makipag-communicate sila. Feeling ko po kasi, Miss Cheryl, sa akin lagi inaasa ang mga gawain at desisyon para sa pamilya namin. Halimbawa, sa pagpapacheck up ni nanay at tatay, kailangan andun ako. Kailangan ako ang magpa-schedule sa doktor. Kailangan ako ang kakausap sa doktor. Heto pa po, pinapaayos ang bahay namin. Kailangan ako ang maghanap ng gagawa. Kailangan ako ang magbabudget ng pera. Kailangan ako magdesisyon sa gagamiting pintura. Dapat ako rin ang magdesisyon sa disenyo ng bahay. Abay, hindi ko po alam kung paano ipaliliwanag ang nararamdaman ko, pero parang bakit ako lagi ang tinatanong at kailangan magdesisyon. Nung nakaraan birthday ng tatay ko, hinihintay pa nila akong makauwi para lang itanong anong mga lulutuin na putahe. Nakakapagod po. Hindi po ba sila ang magulang kaya dapat sila ang sinasandalan ko? Sa panahon ng nanghihina ako, kailangan pa rin matatag ako kasi hindi sila makapagdesisyon kahit sa maliliit na bagay. Bakit po ganon? Hindi nga po kami nagsisettle down ng partner ko dahil bukod sa hindi kami handa financially, pakiramdam ko hindi pa rin ako handang maging magulang. Pero sa nangyayari ngayon, parang ako ang tumatayong magulang sa magulang ko. Pastor Dave, gusto ko po munang hingin yung reaksyon nyo sa kwento ni letter sender natin na si Shirley. Ako, sa lahat ang nagdidesisyon. Well, una-una, binabati ko si Shirley bilang isang ulirang anak na nagpapakita ng totoong pagpaparangal at pagmamahal sa kanyang mga magulang. Kahit napakahirap, may nakalaang pagpapala ito mula sa Diyos sa tamang panahon. Iyon ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Ito makikita natin sa Efeso 6, 2-3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang iyong kalagayan sa buhay at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Pangalawa, opsyon ni Shirley ang makipag-usap at gumawa ng kasunduan sa kanyang kapatid. Since ito ay hanap buhay naman, kung ito ay papayag na makihati sa pagtulong sa pagdidesisyon para sa kanilang mga magulang dahil siya naman yung kasama ng mga magulang. Pwede magbigay ng guidelines si Shirley sa kanyang kapatid kung paano gumawa ng mga tamang desisyon para sa kanilang mga magulang para kaya niya itong gawin na hindi na kailangan makonsulta pa kay Shirley. May mga magulang din naman kasi na maaring kulang sa edukasyon, walang tiwala sa sariling kakayahan, o kaya sanay lang talagang umaasa lagi sa iba o sadyang umaasa sa pinansyal na pagdedesisyon ng kanilang anak dahil ang anak naman ang gumagastos para sa kanila. Kaya pinubaya sa anak ang pagdedesisyon sa mga gastusin. Baka nahiya lang yung mga magulang na magdesisyon dahil baka yung magustuhan nila hindi naman ayon sa budget ng anak. Pero maaaring maglaan ng budget si Shirley na ipadala niya sa magulang at hilingin niya na sila na ang bahala sa pagdedesisyon kung paano at kung saan gagamitin ang perang pinadala. Pwede niya sabihin na yun na lang ang maitutulong niya para sa kanyang mga magulang at sila nang bahala doon. At doon nga sa pagdedesisyon sa gastusin, maaaring doon papasok ang papel ng kapatid niya. So bigyan niya ng guidelines. Kung paano magdesisyon.
Ito yung sinasabi mo, Pastor Dave, di ba, sa pamilya, dapat may panahon talaga na naghaharap-harap kayo. Yung, meron yung affirmation, pero at the same time, yung communication is very important. Hindi mo pwedeng, Shirley, parang we appreciate na sa amin mo ibinahagi yan at naglabas ka ng nararamdaman mo. Pero dapat ipaalam mo yan, ipaabot mo sa iyong pamilya. Hindi dahil galit ka, hindi dahil siguro, in a way, parang hindi ko ituturing, Pastor Dave, na nagrereklamo na eh. Nakapapagod lang. Parang nararamdaman ko si Shirley na kailangan niya ng tulong. So, yun ang, I think, maybe it will be a good approach, Shirley, na upo tayo sandali. Ganito ang sitwasyon natin. Ganito ang sitwasyon ko. Magtulungan tayo. Pwede ba? Nay, tay, di ba nagpapadala naman ako? Baka pwede pwede nyo nang desisyonan. Pwede po bang kayo nang gumawa niyan? Kasi malaking tulong yan sa akin. Makakapag-concentrate ako sa trabaho. Maybe they just don't realize na nahihirapan ka rin. Minsan kasi sa mga parents, baka lambing na rin nila yon or hindi mo na-realize, pero para sa kanila, gusto nilang nararamdaman na naalagaan sila ng anak. Parang joy sa kanila yon, but without realizing na imbes joy sa kanila, pero nahihirapan ka na rin pala. I mean, you just have to be honest doon sa nararamdaman mo, and sino bang magulang na hindi maintindihan at ayaw na mahirapan yung anak? I'm sure kailangan lang na medyo, kwento lang ng konti or kailangan mo lang ibahagi sa kanila. And then yung kapatid mo, mag-usap muna kayong dalawa. Siguro ganun, Pastor Dave. Usap muna kayong dalawa. Bro or sis, ganito tayo. Paano ba gagawin natin? Tulungan mo naman ako. Ganyan. And then, ilatag nyo sa parents nyo. And maybe things will be easier for both. Pero hindi kailangang pagmula ng sama ng loob or pagod. Kasi pamilya kayo dapat nagtutulungan. Okay, sa mga ganito, hindi lang isang kwento tong kay Shirley. Maraming nakaka-relate dito, di ba, Pastor Dave? Ano ba yung, ipaintindi muna natin at ilatag natin, ano ba ang tungkulin ng magulang at anak sa isang pamilya? Ayan, para mas madaling ma-explain or pag nag-usap-usap, nagharap-harap na. Well, pag maliit pa o menor ang edad ang mga bata, dapat lang sa magulang talaga sila sumasan. At tungkulin naman ng magulang ang pagdedesisyon at pagsustento sa kanila bilang mga anak. Maliit pa sila. Pero pag malaki na ang mga anak at may hanabuhay na at naging matanda na ang mga magulang, ay tungkulin naman ang mga anak na tulungan at sustentahan ang kanilang mga magulang kung kapos ang kanilang sustento para sa kanilang sarili bilang magulang. Babasa natin ito sa unang Timoteo 5 verse 4 sa Biblia. Itong sabi ng Apostol Pablo, subalit kung ang isang byuda o mga magulang na walang sapat na kakayahang pinansyal, ito kasi nung panahon nila, yung mga byuda kasi nawalan to ng karapatan sa mana dahil nga namatay ang asawang lalaki, kasi yung karapatan ng pagmana ay dumadaan lamang sa lalaki. Kaya pag namatay ang asawa ng isang babae, wala talaga siyang karapatan sa mana. So, nawawalan siya ng financial support. So, ang simbahan ng panahon ni Pablo, ang kanyang binigyan ng instruction na suportahan niya yung mga byuda na wala nang ibang suporta o pagsustento. Pero ito yung sabi niya sa verse 4, subalit ang isang byuda o mga magulang na walang sapat na kakayahang pinansyal, hindi lamang mga byuda, ay may mga anak o apo. Sila ang unang dapat kumalinga sa kanya o sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. So mayroon ding obligasyon ng anak pag malaki na kung talagang nahihirapan yung magulang na tumulong sa kanilang mga magulang. So paalalahanan natin ulit, Pastor Dave, paano bang dapat na approach nga ni Shirley para ma-unload niya or maging honest siya, sabi niya sa kanyang pamilya yung kanyang nararamdaman na. Well, tulad na sinabi mo, maganda talaga mag-usap sila.
akin nararamdaman dito, madaling ma-miss ng mga magulang yung anak nila. Siguro, ito yung paborito nilang anak, no? Madaling ma-miss, di ba? Parang gagawa talaga na nila para umuwi ka dito. Gusto ko namin makita, makasama kasi mo, di ba? Pwede yung isang dahilan yun, di ba? Pero yung tulad na pinag-usapan, maganda kausapin niya magulang niya, ibigay yung kanyang kalagayan. Kasi makakaroon na siya ng pamilya balang araw, paano yun? Kung may pamilya, tapos ganun pa rin yung trato ng mga magulang sa kanya na lahat inaasa sa kanya, paano naman yung pamilya, magiging pamilya niya? Kaya hindi nga siya makapag-settle down kasi nga ito pa, malaking responsibilidad ang binibigay niya sa magulang niya kasi umaasa sa kanya yung magulang niya. So maganda talaga upuan niya, tsaka tulungan niya mga magulang, bigyan niya ng mga guidelines ba kung paano magdesisyon sa mga iba't ibang bahagi ng kanilang pamumuhay doon sa kanilang lugar, at agatin din yung kanyang kapatid. Yes. Tulungan niya magkaroon ng guidelines kung paano tulungan ng magulang mag-decide. Kasi yung tulad na sabi mo, ang magulang naman pag nakita naghihirapan anak, mag-iisip niya naman yun. Aminin na lang ni Sir niya, nanay, tatay, talagang hirap na hirap ako. Paano ako makapag-asawa nito? Oo. Okay. Ano may sarili kong buhay, di ba? Humingi ka ng tulong sa kanila for a change, no? Humingi ka ng tulong, I'm sure di nila ipagkakait yan. Kagaya yung sa kapatid mo, ito yung number ng doktor ni nanay at tatay. Pag kailangan na appointment, itong gagawin mo. Ihabilin mo. Dahan-dahan hanggang masanay. Huwag mong biglain na, pagod na ako, bahala na kayo. Huwag ganun, diba? Habilin mo, dahan-dahan. O paano ba natin lalagyan ng sistema? Minsan talagang kailangan ganun, diba? Paano natin lalagyan ng sistema? O naitay, pag may appointment, si baby sister, si baby brother nang gagawa niya na, biniling ko na, huwag kayong mag-alala. Kaya niya yan. Baka kasi yung, 'di ba, yung yung panatag ng loob nasa kanya kasi nasanay silang ikaw ang gumagawa. So you're very important to them. Pero paramdam mo na kaya to ng kapatid mo din, 'di ba? Pero syempre, wag mong ilahat. Siguro ako sa akin bilang anak, hindi, wag mo rin ibigay lahat. Delegate dahan-dahan. Aabot din tayo sa finish line, Shirley. Ganon, dahan-dahan. Diba? So, Shirley salamat sa pagbabahagi mo ng iyong nararamdaman. We appreciate it at sana'y nakatulong kami. Alam mo, maraming anak ang tahimik na nagdadala ng ganitong bigat sa pamilya. At gusto kong sabihin sa'yo, Shirley, hindi ka masamang anak dahil napapagod ka. Tao ka rin na may limitasyon. Minsan kasi kapag tayo ang nakikita ng pamilya, di ba, na maaasahan, sa atin na lahat napupunta yung responsibilidad, desisyon, pag-aalaga, pati nga emotional burden. Pero ang pamilya ay hindi dapat iisa lang ang kumikilos. Ang pamilya dapat nagtutulungan. Kung may kapatid ka na nagtatrabaho na, maaaring panahon na rin nga para mag-usap kayo ng maayos at maghati-hati sa responsibilidad. Hindi ito kawalan ng pagmamahal. Ito ay paraan para manatiling maayos ang relasyon ninyo. At tandaan mo rin ito, ang paggalang sa magulang ay hindi nangangahulugang kakalimutan mo na ang sarili mong kapayapaan at kalusugan. Diba? Kahit si Jesus nga kapag napapagod, lumalayo muna para manalangin at magpahinga, diba? Ipagdasal mo na bigyan kayo ng Diyos ng bukas na puso at pagkakaunawaan dahil ang tunay na pamilya hindi nagpapasan sa iisang tao, kundi sama-samang nagdadala ng bawat pagsubok. Ayan, magpakatatag ka, Shirley. Dasal namin na mahanap mo ang lakas sa mga dasal sa tuwing nanghihina ka. Ang ating susunod na letter sender naman ay itatago naman natin sa pangalang si Cassie. Perfect mornings po. Sumulat po ako kasi feeling ko kailangan ko ng spiritual guidance sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Feeling ko nadadala lang ako ng emosyon. Feeling ko rin mali minsan ang desisyon ko. Pero mali bang sumunod sa feelings? Panganay po ako sa magkakapatid. Mahal ko po ang pamilya ko. Yan ang totoong nararamdaman ko. Pero nakakaramdam din ako ng pagod sa pagmamahal na ito. Bilang panganay, ako na ang umako sa responsibilidad ng pangangailangan ng pamilya namin. Ibig kong sabihin po, financially. Hindi ko na ididetalye pa. Nung una, okay lang.
Pero nakakapagod po talaga, nakakaubos, nakakaiyak, nakaka-frustrate. Alam kong hindi na bago ang kwento ko, pero kung yung ibang anak tinitiis yung ganitong setup, ako po hindi. Ang ginawa ko po, umalis ako sa bahay namin at hindi na nagparamdam pa sa pamilya ko. May 1 taon na ring hindi ko sila kinakausap. Naka-block na rin po sila sa social media accounts ko, kasama na rin ng iba kong kaanak. Nagkaroon ako ng peace of mind simula nung nag-cut ties ako sa kanila. Pero sa puso ko, alam kong nandun yung takot. Matanda na po kasi ang magulang ko. What if isang araw, tuluyan na talaga silang mawala? Pagsisisihan ko ba ang ginawa ko? Paano ba ang gagawin ko, Miss Cheryl at Pastor Dave? Kailangan ko po ng tulong. First, Cassie, in a way natutuwa ako dun sa letter mo. Not because of what you did, pero Pastor Dave, yung pag-amin niya that she is bothered. So she realized, diba? May ram doon na nabother siya. Alam natin, mahal niya talaga yung pamilya niya. No? Medyo parang ano lang yon, parang yung may lows lang, no? Talagang siguro napagod ka lang. Pero for you to write us and humingi ng yung sinabi mo lang, I need help, diba? That's pag-recognize doon sa decision mo na nagdadalawang isip ka ngayon, tama ba yung ginawa ko? So Pastor Dave, sa dami ng counseling mo sa pamilya, ilang beses mo na ba narinig yung ganitong klase kwento ni Cassie? Minsan-minsan meron ganyan. Oh. Oo. Ganito, sa kaso ni Cassie, nakaramdam na siya nung sobrang ang pagod kaya nagpahinga siya. Anong masasabi mo dun sa naging desisyon niya? Okay na naman yung magpahinga ng maikling panahon, pero 1 taon parang napakatagal. Oo, yes. Parang inabandon niya na yung kanyang magulang, pamilya niyan eh. Pero yung nga, meron kang sinasabi nga sa salita ng Diyos na nakakalugod sa Diyos kapag ang anak ay sumusustento sa kanyang magulang na walang ibang kakayahang pinansyal. Nakita natin yan kanina sa unang Timoteo 5 verse 4. At hindi lamang yung nakakalugod sa Diyos yung pagsuporta ng anak sa magulang sa pinansyal, lalo na pag matatanda na at wala ng ibang pamaraan para sila ay makaroon ng sustento, ay sinabi rin ni Pablo sa 1 Timothy 5:8 itong warning, no? Pero ito po ay napakalagang maintindihan. Sabi niya, dahil nga yung sinasabi niya mga anak ng byuda dapat sila magsusuporta sa kanilang magulang, sabi niya sa chapter 5 verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kabilang ng kanyang pamilya, kasama ng mga magulang doon, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa sa kaysa sa isang di mananampalataya. Kasi parang hindi nagpakita ng paggalang sa magulang at papakita ng utang na loob din, no? Kasi pero pwede naman si Cassie na magkaroon ng break paminsan-minsan. Huwag naman yung mahaba masyado sa pagsusustento para makaipon din siya at mabawasan rin ang kanyang stress. Pero maganda, ipagpaalam niya muna yan sa kanyang magulang. Sa kaso ni Cassie, eto po, kailan makakabuti yung paglayo muna para magkaroon ng kapayapaan? Sabi mo nga kanina, Pastor Dave, okay lang, 'di ba? Kahit nga, 'di ba, kanina na-mention ko, kahit nga si Jesus pag napapagod, lumalayo 'di ba, nagsasarili muna. Pero 1 year is kind of long, and especially na binlock mo rin sila sa social media. So totally 100% na wala kayong komunikasyon. Hindi mo rin nabanggit kung paano ba kayo naghiwalay. 'Di ba? Napag-usapan ba? Aware ba ang parents mo o yung pamilya mo na ganyan na nararamdaman mo? Or bigla ka na lang umalis? Mahirap mahirap din yung ganong sitwasyon. So, paano ba, Pastor Dave, sa mga kapatid natin na may pinagdadaanan, paano mahahanap yung totoong peace of mind and heart? Well, una-una, kanyang kilalanin na yung ginagawa niya, nakakalugod sa Diyos. At merong gantimpala ang Diyos dyan. Darating ang pagpapala rin sa kanya dahil ginagalang niya ang kanyang magulang. At kung kailangan niya mag-take ng break, kailangan naman magpaalam muna siya sa kanyang mga magulang at bilang paggalang sa kanila at wag masyadong matagal.
Kung talagang, lalo na kung talagang may matinding pangailangan ng kanyang mga magulang, sinong tutulong sa magulang niya, di ba? Maliban kung may ibang kamag-anak, kung may kapatid pa siya na maaring tumulong sa kanya, pwede sigurong pakiusapan niya. Maaring din payuhan niya ang kanyang mga magulang sa pag-budget ng pinapadala niya na pera para makatipid ang mga magulang at hindi lagi hingi ng hingi. Pwedeng magbigay siya ng malaking halaga, yung isang lump sum, no? Bago magpahinga, pansamantala sa pagsusustento. At baka may kapatid din siya, kamag-anak, na pwedeng tumulong sa kung may hanap buhay. Yan. So, salamat ha. Salamat sa pagiging tapat mo sa iyong nararamdaman kasi hindi mali yung mapagod, lalo na kung ikaw ang matagal nang umaako nga sa bigat ng responsibilidad sa pamilya. Normal lang na humanap ng kapayapaan at yung hindi mali yung magkaroon ka ng feelings, ano? Yung damdamin ay bahagi ng pagiging tao. Pero sa buhay, hindi lahat ng desisyon dapat nakabase lang sa emosyon. Siguro, no? Kailangan din itong samahan ng karunungan, pagninilay-nilay, at panalangin. Kung may kapayapaan ka ngayon, ipagpasalamat mo yon. Pero baka dumating nga yung panahon na tatawagin ka rin ng Diyos na buksan muli ang pinto ng pagpapatawad at komunikasyon kahit paunti-unti. Katulad na lang ng sabi mo, kailangan mo ng tulong. Baka ito na yung paghimas sa'yo ni Lord, pagtap sa'yo ni Lord, pagtapik sa'yo ni Lord na, nakapahinga ka na ng 1 taon, medyo mahaba-haba yan, anak. It's time na i-open mo ulit yung puso mo sa pamilya mo. Kasi binigyan ka ng sapat na panahon marahil ng Panginoon na makapag-isip, no? Ma-realize kung ano yung naging desisyon mo and ma-realize kung ano yung susunod mo dapat na maging desisyon kasama muli ang pamilya mo. Thank you ha. Salamat Cassie. Thank you sa iyong sulat. Sana mahanap mo ang tunay na peace of mind.